Kaya ka siguro nandito ngayon at pinapanood ang video na to dahil interested ka sa vertical farming o hindi kaya nag-iisip ka ng bagong business. Bago mo simulan yung binabalak mo, kailangan mo muna panoorin itong video na to. Halika't samahan nyo kami sa isa na namang vlog tungkol sa vertical farming. Kombinasyon ito ng lahat ng aking pagre-research, pag-aaral at mga experiences ko tungkol sa vertical farm. Siyempre, bago mo simulan ang vertical farming, kailangan mo nang i-determine kung meron ka bang oras para dito. Ayan, bigyan namin kayo ng idea sa vertical farming. Pag na-set up na yung vertical farming, kailangan nyo lang ng few minutes to ilang hours siguro, 1 hour, 2 hours siguro sa pagpapakain ng crabs nyo, depende sa laki ng setup nyo. So, ito rin, kailangan nyo rin ng oras sa pagtatali kung sakali may orders kayo. Pero pwede nyo naman talaga i-delegate to kung sakali may mga kasama kayo, may katuwang kayo dito sa vertical farm nyo. Para sa akin, bagay itong vertical farming sa mga may main job at ginagawang sideline ng itong vertical farming. Kasi hindi mo naman kailangan maraming oras para dito. Ang susunod nyo titingnan is kung meron ba kayong space para dito sa vertical farming. Normally, yung space ng garahe o yung kasya yung isang sasakyan, pwede nang magkaroon ng vertical farm kasi paangat naman ang expansion nito. Itong nakikita nyo mga blue boxes na to, 36 kgs lang to. So, by the book, normally 36 lang ang kaya nyo makarga nito. Pero syempre, mahilig tayo mag-experiment. Napakarga natin to ng napakarami. Siguro mahigit 100 crabs kaya natin magkarga. Kung gusto nyo malaman kung paano namin nagawa, comment kayo sa baba para gagawa kami ng separate video. At ito ang pinaka-importante sa lahat, ang suppliers. Marami kami nakikita online na binibenta na lang nila yung equipments nila sa vertical farm nila kasi wala ngang laman yung mga cages nila, wala nilang makuha ang suppliers. Sa totoo lang, hindi naubos ang demand ng mud crabs natin dito sa Pilipinas papuntang abroad. Yung supply lang taga natin ng mud crabs yung nagkukulang dito sa Pilipinas Bago nyo simulan ang business na to, I suggest maghanap kayo ng at least 3 suppliers ng mud crabs nyo. Gusto nyo bang malaman paano kami nakakakuha ng mga suppliers online? Kasi may technique kaming ginagawa at napaka-effective. Kung gusto nyo malaman yung comment kayo sa baba para makagawa kami ng separate video. Huwag muna kayong magsimula sa vertical farm nyo kung sakali hindi kayo makahanap ng supplier kasi masasayang lang ang oras nyo at pera nyo. Ang sunod nyo naman gagawin is hanapin yung mga food sources ng mga mud crabs nyo. Siguro ito napakadali lang gawin kasi halos lahat ng palengke naman nagbebenta ng mga isda. Sa pagkakaalam ko, mga malaking fish ports lang yung merong mga scrap fish o kagaya nitong isdang arroyo, tilapia to. Ito yung isa sa paborito ng mud crabs namin sa experience ko. Kaya mas mainam na hanapin nyo muna yung mga ganitong klaseng isda. Yung mura lang ang presyo per kilo, hanapin nyo muna dyan sa area nyo. Pero actually yung mga suppliers natin maraming alam yan kung sa mga nagbebenta ng ganitong klaseng isda. Kaya mas maganda nang tanungin din sila. At ito ang isa sa pinakamahirap na part sa vertical farming, yung market nyo, kung saan nyo ibebenta yung mga mud crabs nyo. Actually, 3 lang naman yan local, export o sariling kain nyo lang. Actually, pwede naman yung 3 yung markets nyo kagaya sa amin, yun yung mga market namin Pero syempre, yung lata, yung kakainin nyo lang yung crab nyo, syempre, yung balik nyo sa inyo, yung kabusugan nyo lang. Kung gusto nyo malaman kung paano kami magbenta locally at saka international, comment kayo sa baba para gagawa kami ng separate video. Syempre, walang saysay yung mga pinagsasabi ko kanina kung wala naman tayong pondo. Siyempre, kailangan mo rin talaga mag-invest sa vertical farming kasi may kamahalan din yung mga equipments na ginagamit, especially yung mga filters. Pero once meron ka ng mga equipment at saka yung mga filters nyo, madali na lang mag-expand at mababa na lang yung cost nyo kasi mura lang naman yung mga boxes o hindi kayo mga cages. Yung mga ibang information na kailangan nyo malaman sa vertical farming kagaya ng paano mag-check ng matabang crabs o payat na crabs o paano mag-sorte, madali na lang yan. After nyo na lang malaman yung mga pinagsasabi ko kanina, madali na lang gawin yan. Matutunan nyo na lang yan as you go along sa business na to, sa vertical farming. Pero yung pinaka-importante nyo munang i-determine is yung mga pinagsasabi ko kanina. Sana kahit papano may natutunan kayo sa mini vlog na to. At kung sakaling meron kayong gustong video na gawin namin, ay comment nyo lang sa baba o hindi kaya message nyo kami. See you sa next vlog.